Yung sa psychological incapacity, dati-rati, i-required na magkaroon ng psychiatric evaluation ang isang psychiatrist or psychologist to support yung mga allegations of violation of Article 36 ng Family Code. At dati-dati, kailangan mo talaga ng mga testigo na expert, kailangan mo ng testigo na magte-testify kung ano yung nagawa yung iyong spouse. Pero ito ay na-liberalize, no? At ang sabi nila ngayon, kahit na immediate family members o kaya close friends are now sufficient to prove psychological incapacity where the annulment is being sought because of Article 36. So dalawang liberal policies ang ginawa ng Supreme Court. Noong una, doon kay Justice Leonen, ang sabi niya, hindi na talaga kailangan na mayroon pang psychologist or psychiatrist na mag-prove ng psychological incapacity kasi ito ay isang legal factor or isang legal evidence, and therefore it's more of legality than medical or psychological. Pangalawa, ito na yung bagong policy na kahit kamag-anak mo, pwede nang mag-testify para sa iyo para ma-prove na yung asawa mo na pinap-annul mo yung marriage ay merong psychological incapacity. So yung psychiatric evaluation can now be based on standard tests and interviews, no? Hindi lang sa petitioner, pero pwede sa nanay niya, pwede sa mutual friend, pwede sa close family members. And ang trend ngayon sa annulment of marriages ay it is now being liberalized by the Supreme Court.